tumulong. Okay, so ingat sa biyahe ma'am, enjoy, di ba? Yan, self-check-in. Okay, so frequently asked question ho tayo dito sa ating mga ginagawang video. At hindi tayo mananawang magbigay ng kasagutan. Siyempre, content din to, di ba? So, opportunity. So, maraming salamat sa tanong ni Maricar-YQ5EC, no? So, ang sabi niya, Sir, ano po sir ang unang gagawin pagdating sa airport? First time po. Sobrang kinakabahan ako. Pa-help po. Okay, so actually ako yung natatawa slightly kasi ako yung nakaka-relate kasi ito na yung feeling ko nung first flight ko rin talaga. Sadya ako yung kinakabahan. So ulitin ko po, ang itong yung abang lingkod na si Gala the Explorer ay nagsimula akong sumakay ng aeroplano first time ever way back December 31, 2011. And ang sinakyan ko pa na aircraft noon ay Zest Air na ngayon ay wala na, hindi siya existing. So ang biyahe ko noon is Manila to Davao. So how come na ang pinakauna kong biyahe ng aeroplano, unang sakay ko na aeroplano is Manila to Davao? Samantala ako taga Davao. Kasi syempre bago ako ang way ko papunta ng Manila is little by little, step by step, kumbaga parang Davao to Surigao, Surigao to Leyte, Leyte to Samar to Bicol, tapos Bicol to Manila, no? So ibig sabihin by land ho yun. Pero hindi ho yun parang in 1 year ko siyang binaybay yung daan, yung byland papuntang Manila. Tapos yun nung nakapag-decide dato sa 2009, tapos umuwi ako ng December 31, 2011. So nag-aeroplano na ako noon. Pamasahe, di ko makalimutan, 2,900 pesos sa Zest Air. Binayaran ko yung doon ako nag-book ng ticket sa may Cubao. Tinawagan ko yung telepono, tapos nag-book, tapos binayaran kinabukasan sa Cubao office. So, di ba? So, ganun yun kadetalyo yung yung aking pinaka first and foremost or first ever na mga flights. Actually, yung mga first time mo talaga natin mga experience gaya nito, hindi talaga makakalimutan. Hindi madetalye yung talang lahat ng information, pero talagang meron tayo kahit paano naaalala. So, yun nga po, Zest Air ang sinakyan po natin ng iyong abang lingkod na talagang ako'y sobrang kabang-kaba na parang gusto kong mag-raise hands. Tapos, ma'am, pwede po kong mag-back out. Kasi inisip ko noon, just in case na puputok to, walang walang part 2, walang second time, walang replay, di ba? So sabi ko, bata pa ko nito, 21, 22, 23, parang ganun. So andami ko kong pangarap sa buhay, alam mo yun. So ayun ang experience ko. So natatakot ako nung araw na yun. Pero syempre na lang, buti na talaga, napakaganda ng mga flight stewardess na dumaan sa aking harapan na noong time kasi na yun, 2011, December 31, kasagsagan ng kasikatan na Lalo Ningning, Mariposa, Milagring, at kung sino pa yung mga dancer ni Willie Revillame na sobrang ganda talaga na matatangkad. So first time ko makita ng ganong forma, ganong ka-sexy, ganong ka-angas maglakad na para talaga mga dancer and the model. So yun, parang nawalan ako ng kaba sa dibdib na sabi ko, bakit naman ako siguro ipapahamak nitong aeroplanong Zest Air, no, na mamamatay lang, samantalang kasabi kong itong ang mga magagandang stewardess na napakaganda ng balat, di ba? napaka sexy. Panigurado mahal to ng pamilya niya. So hindi nga sila takot mamatay, di ba? So ibig sabihin wala akong dapat ikatakot. So yun. So kumbaga parang malaking tulong talaga. Kaya pala mayroon talaga face value, malaki ang face value ng mga stewardess kasi yun, parang sila, frontliners. Anyway, so going back tayo sa tanong ni ma'am, no, na ano nga ba ang pinakaunang gawin, first thing first, no, kasi first time ho niyang sumakay ng aeroplano, anong gagawin? So yun na nga, although sinagot ko na siya sa chat or sa comment section, pero mas maganda pa rin talaga na balikan natin ngayon dito sa labas. So ngayon dito tayo, tapos na tayo mag first thing first doon sa may ibaba, no, pagka sa may pinaka ground floor. So dito tayo sa second floor, hanapin itong gate 8, labas lang muna tayo dito. Kasi ang ituturo ko sa inyo taxi. For example, matataxi ho kayo just in case. Kung nakita dyan mamaya, makakatulong yan sa inyo. Pero muna tayo, first thing first tayo, sa labas muna tayo. So yun, no, bali, ito na tayo, first thing first. So tapos na ho kasi tayo na gumawa ng video kung anong unang gawin dito sa airport pagkapasok, pag first time ho ninyo. So siyempre, taxi ho kayo, taxi or i-deliver ho kayo ng grab car or ng inyong kamag-anak na mayroong sasakyan. So siyempre, kapag mga private cars and taxi, dito ho kayo iaakyat sa second floor. Dadaan ho kayo dun sa highway, di ba? Parang ganito, yan. Andiyan kayo dadaan. Ito ilalim. Yan yung naman, yung arrival naman yan, yung mga susundo. So dito naman yung hahatid. So ngayon, papasok kayo dito sa gate, ganyan o. So kailangan sa gate pa lang mismo, first entry nyo ho yan, no? Kailangan nyo ng ID, saka yung booking ID. Paano to, booking number. Kasi yung booking ticket, ganun. So kung wala kayong print out na sheets, pwede naman sa screenshot na lang, no? Kung wala kayong internet, screenshot talaga. Pinakamahalaga. Pagkapasok nyo dito, okay na.
So, punta na kayo dito sa check-in. So, for example, domestic ho tayo, no? So, syempre, ang yung abang lingkod ay hindi pa naman nakapag-international flights. So, more on domestic ho tayo. So, Pilipinas lang. So, dito yon tayo pupunta. Itong lugar na to dito for Cebu Pacific, no? So, doon na yung domestic, dito naman yung domestic and international. Pero minsan, dito yung domestic na talaga, doon naman ang domestic and international. Depende yan, lipat-lipat. O, basta hanapin nyo lang, maliit lang naman ng yung premises nitong check-in counters area para kung ilipat man si Cebu Pacific sa pinakadulo, dito naman si PAL or si AirAsia, hindi siya ganun ka masyadong tawag nito, hindi siya ganun ka layo para puntahan. Basta Cebu Pacific. Dito pala sa Terminal 3 walang dito, wala ko nakikitang PAL dito so far. So AirAsia, International AirAsia and Cebu Pacific International and domestic. So, ayun, pasok ko kayo dito, tapos check-in lang, yan lang. So, yan lang. First thing first, sakay kayo ng sasakyan mula sa bahay ho ninyo or hotel, taxi. Tapos, babaho kayo dito sa second floor, yan. Basta dyan kayo ibababa. Akyat kayo dito. Tapos, yan na nga, prepare yung, yung pinaka-important document, yung valid ID and yung inyong booking number or booking ticket na, man siya, mapa-screenshot or mapa-solid printout sheet or copy. Tapos, ang gagawin nyo dito, kung kayo naman ay hand carry lang, gaya nitong ginawa ko, hand carry talaga yan, bagay backpack lang, no? So, dito na ho kayo sa check-in counter. Sa check-in counter, wag ho kayo matakot dito kasi meron naman mga ground staff na willing sila mag-assist, no? Willing sila mag-alalay. For example, si Kuya, yan, no? Paras kami ng pulo ni Kuya, halos. Diba, oh? So, ang ground staff po ho natin dito is, andyan ho sila talaga para tumulong, para mag-assist. Pero syempre, mas maganda rin na subukan nyo rin sa sarili ninyo mag-isa na walang assistant para naman experience din, no? Kung kaya na ba talaga maging independent sa buhay na walang tulong sa mga taga-aviation. Aviation, yun nakalagay, aviation. Ayun, so tapos na. Nakapag-check-in na ho kayo. So, hand carry lang. Okay, continue. Okay. Labasin mamaya dyan yung boarding pass ito yan. Ayun na, lalabas na yun. Ayun o. Backdrop na po yun, sir. Pero okay, pwede rin dito so, self-check-in. Ang kukunin nyo lang po dito is tag lang po ng bag, pero idadaan nyo pa rin po sa counter kasi doon nyo ilalagay yung bag. Ayun, no? So bali, i-check-in mo yung mo dito, yung baggage for check-in. Opo. Tapos lang po kayo ng bag tag. Ng tag, And then dadalhin nyo po sa mga counter na may bag drop. Bag drop po, nakalagay bag drop, no? Sir, bali, pwede na po kayo dumiretso sa entrance para po kayo sa inyong boarding. So, ang inyo pong seat ay 35B, ang kayo po ay 579, papunta pa ng Cebu. Ang inyo pong boarding group ay number 3. Pag tinawag po sa inyong boarding gate group number 3, kayo na po. Dito po daan? Yes po, tapos domestic, entrance. Sir. So, sir, kayo nang bahala sa mga baguhan, sir, no? Mag-assist. Basta dito kayo itinalaga para mag-assist, di ba? Para sa mga first timer, yung mga iba talaga walang ka-idea. So, yun lang, bali, andyan sila parang So, ngayon, tapos nakapag na kayo, nakapag check-in, lumabas na yung boarding pass. So ngayon ang gagawin natin ay punta tayo dito sa unahan. Yung hawak ni Kuya kanina na papel na booking ticket, wala nang wala na yung saysay, pero mga ibasura yun. Yung yung booking ticket number, ganun, no? Na yung kanyang flight. Kasi meron na siyang boarding pass. Yung boarding pass ko pala ito, magkaiba yung boarding pass sa na iluluwa ng self-check-in kiosk kaysa sa boarding pass na kuha natin sa check-in counter. Mas matigas to, parang card, parang index card. Ayun, so dito tayo. Papasok ko tayo dito. Meron nakalagay ho dito entrance, no? Ito yung domestic entrance and sa unahan naman sa kabila ay international entrance. So ito domestic entrance, pag meron kang ganito, pwede ka nang pumasok. Pero pag wala kang ganito, hindi ka makakapasok diyan. Yan, domestic entrance. Yan lang. Doon pa rin, no? Ito yung pangalawang entrance. Unang entrance is doon sa gate, kung saan kayo ibababa ng taxi. Yung pangalawang entrance yun, ha? Unang entrance, kung saan kayo ibababa ng taxi. Second floor kasi ng taxi kayo or hinahatid kayo ng kailangan nyo may sasakyan. Tapos, yun nga, ulitin ko, check-in kiosk or self-check-in. Kung hindi marunong, mapatulong sa assistant, sa mga ground staff and aviation personnel. Tapos, pag meron na kayong gate pass ganito sa akin, so punta na kayo dito sa
domestic entrance. Tapos, pasok kasi bawal sila videohan. No? Pasok lang kayo dyan. So, ito na yung ipapakita niya tsaka ID. Oo. Pagkatapos, dito, mas stricto dito yung, yung entrance area. Kasi yung scanning machine na ginagamit ho nila, pati relo, barya, bawal sa bulsa. Talagang mas yan, yung cap. Dati, tinatanggal pati sapatos, kaya magkakaalaman talaga ng ng baho sa paa. Pero ngayon, para hindi na kailangan. Napapansin ko, no? Pero dati talaga, talagang humahalimuyak yung mga athlete's foot. Yun. Pagkatapos niyan, sige, pasok na tayo. Kung anong mangyari, anong ganap nyo sa loob. So, pasok tayo dito ha. Sige, i-experience ko na to. Pumasok na lang. Kahit hindi pa naman kasi sobrang aga pa. Pero para lang sa for the record. For example lang. So, ito yung ito yung pangalawang scanning. Kapag taxi ha, second floor. Kasi kung kayo bababa sa daan, doon kayo dadaan sa ibaba, tatlo. Entrance sa ibaba, tapos entrance doon sa unahan, tapos dito pangatlo. So ngayon, hindi na tinatanong ko si ma'am kung bakit hindi na tinatanggal yung sapatos. Kasi, hindi na daw ngayon, dati tinatanggal yung hindi na. Pero kung mag-alarm daw, relo, wallet, cellphone, pakilagay sa bag at ilagay sa tray. Bawal yung So yun, nakalusot na ho tayo sa final screening. So sa final screening, ang meron ho doon is yun nga, bawal yung mga metal, bawal yung mga, for example, scissor, gunting, no? Ang dami ko ng pagkakataon na na-confiscate yung aking scissor, extension wires, tapos yung ngayon, na-confiscate naman sa akin yung Axe perfume, yung body spray. So, dahil siya pala ay flammable. So, pag flammable, hindi siya pwedeng dalhin. Tapos ngayon, meron akong oil dito, yung parang efficacy. Hindi naman siya na-confiscate. So, okay lang siya, no? Kasi maliit lang. Tapos yung drone, siyempre, di ba, dati kasi bago ako nagkaroon ng drone, tarang iniisip ko yun, what if kung bibili ako ng drone, tapos i-confiscate lang din sa airport. Kasi meron na napanood kasi ng vlog na ang drone nila ay kino-confiscate daw sa airport. Oo, parang pinatawag sa main office ng gwardiya, no? Or sa security officer. So yun, parang hindi ko na masyadong nasasubaybayan, pero taga Cebu yun, shout out kay sir, engineer siya, taga Cebu. So parang something na tino-turn off niya or dinidiscourage yung mga tao na bumili ng drone or di kaya magdala ng drone sa airport kasi parang kino-confiscate. Pero so far hindi naman, nakailang scanning, daan sa mga x-ray or scanning machine, so far wala namang confiscation na naganap. Tsaka alam na din naman nila na drone, no? So wala din sa natatanong kung ano yan, alam na drone. Okay, so going back tayo dito. Sila, bali, first thing first, recap ho tayo. Pagkababaho ninyo sa taxi, just in case pag-taxi ho sa second floor, so yun, entrance ho kayo, entry. So wala na pong scanning machine, hindi na po tititak ho yung mga dala ho ninyo. Basta ang hinihingi na lang ay ang ID, tsaka yung inyong ticket booking number, gano'n, no? Basta yung ticket booking, na meron kayong ticket, meron kayong flight, na kailangan akmas yung ID, tsaka sa pangalan sa booking ticket. Tapos, yun lang, pasok pa kayo ng check-in kiosk, tapos, after yung makakuha ng boarding pass, ito na yun. So, pwede mo na itapon yung yung iyong print out na hard copy sheets, no? Pero pwede na hindi. Tapos yan, pasok pa kayo dun sa pangalawang entry, scanning machine, kung saan ako dumaan, kung saan na-confiscate yung aking Axe body spray kasi siya ay flammable, hindi siya pwede, no? Okay, tapos ngayon naman, yan na, ito na. Ito na yung ito na yung tatawag na departure area kung saan dito tayo mag-waiting ng ating flight. For example, kami, ang flight ho namin ay mga lang. Basta, ang flight natin dito is mamaya, no? So, ito yung waiting area dito. Mga domestic waiting area. So, sana ay meron kayo natutunan for today's video. Yan na, dito na kayo mag-antay. So, tatanong natin yung iba dito kung anong oras sila ang flight. So, sir, pwede magtanong anong oras yung flight niyo po? Anong oras flight niyo? Para saan? Bacolod. Anong oras ang flight? 5:45, so malapit na. Time check. 5:05. Malapit na. So mamaya-maya konti, tatawagin. Nakalagay sa inyo to be announced or alam niyo ng gate? Anong gate number kayo? Wala pa nakalagay sa ticket. Tatawagin lang. Sa akin gate 119. I-announce lang ba? To be announced na, no? TBE. Sa inyo, okay. Yung sa iyo ay to be announced. Ibig sabihin yan, TBE, to be announced. So, ibig sabihin, huwag na kayong magtulog-tulog kasi mamaya mag-a-announce sila. Okay lang kung kung kahit pa ngayon yung ganyan, hindi mo maintindihan. Mas maganda yung
Bawal for bakulod. Proceed to the gate number. Sige kuya, ha, ingat kayo sa biyahe. Ayan. Yan o, dito kayo mag-aantay para sa mga to be announced. Kasi kadalasan, kapag to be announced yung ticket ho ninyo, dito ho yan sa ibaba. Dito o, ilalim. Harang natin sila ma'am ha. Ma'am, pwede magtanong, kapag to be announced or TBA, dito, di ba dito lagi? No? Madalas. Pero madalas, pansin ko. Usually, na-announce siya sa... Doon lang kami nagbe-base. Kasi ngayong araw, for the past few days, lagi kami change game. Kaya hindi kami kagad yung papababa. Okay, no? Pinapa-wait muna talaga namin kung ano yung final game. Kung saan. Pero usually, most dito talaga, no? Kapag to be announced dyan, mga domestic, Bacolod, Cebu, Depende talaga sa... Davao. Okay, sige, thank you ma'am. At anong gamit yung announce ito, microphone? Yes, Hindi na yung trompa. Hindi na yun, yan na talaga. Saka yung nag-announce na. Okay, sige, thank you. So yun bali, yun lang. Ang mag-a-announce ay sila ma'am. Actually, dito kayo magtatanong dito, yan pwede mo silang tatanungin mo sila, tatanungin niyo sila dito kung for update or follow up. Ma'am, kumusta na po yung natin, yung ating flight, anong oras, andyan na ba yung aircraft at kung ano na pa mga katanungan. So yan na siguro, maraming thank you. At syempre, ako ay lalabas muna ng departure area kasi wala pa naman tayong matagal pa yung flight ho natin mamayang gabi pa. So syempre, alam niyo naman ako, early bird ho tayo. Maaaring sa eskwela, ako'y late sa trabaho, tardines. Pero pagdating naman sa airport, ako na yata ang pinaka-most punctual. Yan, exit ho tayo dito. Labas. Lalabas tayo para punta tayo sa third floor kung saan matatagpuan ang mga paninda. Exit. Punta tayo sa shopping area, mga Jollibee. Ayan, Jollibee. Yan yung Jollibee o third floor. Pero ito, dagdag ko pa to. Kung kayo na may nag-jeep lang, ibig sabihin nun jeep, so doon kayo bababa sa sa Nichols Highway. Tapos pasok na kayo dito, maglalakad kayo dito. Tapos diyan kayo i-entry. Exit pala yan. So doon basta sa baba niyan. So din ako bababa ha. So mataas yung masyadong oras yung vlog ho natin. Basta yun lang. Madali lang. Basta gwardya ang susi ng lahat, no? Magtanong at kayo ay sasagutin. So dito tayo sa shopping area kung saan may kung ano-anong mga shopping center, anong mga restaurants, mga gift shops and boutiques and stores and coffee shops. Ingat!